Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Siyempre, lamang ang gobyerno, no? Dahil nga crimes against humanity yan eh, no? At hindi lang yan usapin ng Philippine government, usapin niya ng international community. So medyo lamang sila, no? Pero siyempre, alam mo naman yung mga bully, minsan yung mga bully nagiging biktima eh. 'Di ba? Minsan yung mga bully, sila pa yung winawalang hiya eh, no? 'Di ba? Tawag Kaya dyan, the technical term there is Karen. Karen. Oo. Tawagin yung manager. Para! Oo. 'Di ba? Ah! 'Di ba? Oo. Babaliktarin mo yung lamesa. No? Papalabasin mo halimbawa si Richard Haydarian, no? Papalabasin mo na masyado siyang domesticated, no? Hindi siya lumalabas ng bahay, no? I Hindi mean, siya kawawa naman parang ako. I'm so oo, mabait. 'di ba? Yan. Yan, parang ganyan, babaliktarin mo yung istorya. Wala akong ginawang tama. Sige, Oo, kayo na lang. Di na ako magsalita. Di na ako kaya magpopolitika. Yung mga kaya ganon, kaya ganyan. I'm almost sure, no? Mababanggit na naman natin si Harry Roque Ayan. bilang biktima, no? Ayan. Talagang biktima sila. Biktima sila ng ano? Hindi na, baka mga MTRCB na naman tayo. Sir Ronald, so this is it, no? It's happening, no? It's gonna be crazy. So I mean, if the warrants of arrest are issued against re-electionist senators, di ba, like Bato or something like that, you can imagine medyo crazy mode din to, no? I mean, you can see like Oo. kitchen sinks floating around, right? Oo. Kaya mumurahin na naman niya yung ICC as imperialist without knowing na yung presidente ng ICC is Polish. Yung dalawang vice president, no, ay isa galing sa Africa, isa galing sa Costa Rica. So mahirap niyang, it won't hold to any water eh. Pag tinawag niyang imperialist, Dilawan. interventionist. Sabi niya, dilawan yung mga Oo. African at saka yung Polish. Ay, puti Oo. naman pa rin sila. Di naman nila alam yung kasaysayan ng Poland. Tatlong beses na wala Oo. sa mapa ng mundo, di ba? Yeah. Most of the members of the ICC comes from the South. Kaya, So, Sir Rona, it looks like, unfortunately, the ICC is going to be a political issue for the foreseeable future, right? I mean, kasi we're talking about all the politics around it, weaponization of the issue, pabiktim yung iba isi-stigmatize nila yung kabila kasi ibang klase yes. warrant of arrest. But Actually, in fairness sa ICC, wala silang pakialam sa ating domestic politics. Di ba? No? Wala silang pakialam. Actually, in timeline nila, yung 7 to 8 years, yan yung usual timeline. No? It's nothing special para sa Pilipinas. Di ba? Ang special sa ICC, this will be the first Asian, no? Kauna-unahang Asian na ma-charge sa ICC. Yun yung medyo naiiba dito. wait, di ba Asian yung Israeli? If ever tutuloy yung kaso sa Israel. East Ibang Asian na lang. Oh, East Asian na. Ibang dimension yun eh. Si West Netanyahu. Asia yan, West Asia. Okay, East Asia. Hindi, yung term natin, gaslighting. Tama. Ginagaslight tayo ng Speaking of gaslighting, next episode, pag-usapan natin very shortly, this ridiculous situation when people who were besmirching EDSA for 6 years, binabastos ang mga kinos, now speaking of people power. And of course, at the center of that is your favorite ex-human rights lawyer. Pag-usapan natin shortly yan before we go into labor issues, West Philippine Sea, at saka of course yung pinakasikat na mayor ng bayan na hindi si Digong, Mayor Go. Right? Nothing suspicious here. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Ronald. Quickly. Okay, ito Sir Ronald Llamas. Pag-usapan natin ito. Boom! People power na daw sila. BBM resign. Ito na, pinag-usapan na ni Harry Roque na bakit dapat di natin kalimutan yung mga human rights cases ni Marcos sa Amerika. Dapat yung human rights, parang, wait lang, this is the same person who SMNI debate was saying wala siyang palakpakan yung mga Kibulo, yung mga DDS. I mean, this is next level, right? 6 years nila binastos EDSA, 6 years nila at least binastos sa mga Aquinos, 6 years nila binastos sa mga liberals, anyone fighting for democratic liberal rights. And then now, sasabihin nila sila yung people power. Medyo ibang klase yata yan. Meron na daw dictatorship, di ba? Sabi ni Harry Roque. Dahil yung kanilang rally sa Bulacan, hinarang daw ng isang inanimate object sa kalsada. So hinarang sila, na-oppress sila, na-violate ang kanilang human rights, no? Kaya
meron ng dictatorship, no? Ang tawag ni Harry Roque, no? Diktatura na yung ating bansa. Kaya kinakailangan ay pabagsakin ito through people power, no? Yan yung 'di ba? Galing, 'di ba? Oo. Pero Ronald, tanong ko lang, makaka-people power ka ba kung 10 tao lang dumating sa rally mo? Mahirap, mahirap. Tsaka kung tsaka ngayon, sabagay, hindi na masyado mainit, umuulan na. So, kami, sanay kami sa uminit man o umaraw, nag-rally kami. Sila ba? Sanay ba sila? Ha? Kami, may masteral kami dyan, may doctorate kami. No? Postdoctoral fellowships na kayo Yung dyan. yung sa Bulacan Rally nila 50 degrees yung init nun Kaya I'm sure yun yung dahilan kung ba't hindi natuloy. Sarap na, mamaya ma-heat stroke pa yung iba, ma-human rights Oo. violation pa sila, di ba? Oo, baka nga sila pa yung naglagay ng harang sa kalsada, yung truck, ano, para may dahilan para sabihin, hinarang kami, no? May diktadura, no? At ino-oppress kami. No? Baka tumingtingin. Mukhang walang darating. Lagay natin. Oo, lagay na yung harang sa kalsada, lagay na. Mukhang walang darating eh. Walang darating. Ibang klase talaga to. But I mean, Nangyari sa amin dati yan. Nangyari dati sa amin yan. No, yung APEC na rally sa Clark. Marcha kami mula People Power Monument, no? Pagdating namin ng Cloverleaf, no? Hinarang kami ng isang mobile na pulis. Sabi namin sa pulis, bakit isang mobile lang? No? Ang layo ng Clark mahirap magmarcha papunta Clark. No? So, parang, ayun naman. tumigil kami. Wag na yan. Tumigil kami kahit isang mobile lang dahil ang layo Pero mula mamarcha kami hanggang Clark, no? Inaasahan namin haharangin kami, no? Pero isang mobile lang yung humarang Kaya pero ang pangit ito itsura sa EDSA ka, laki-laki ng EDSA. Ang dami nyo, mga 10,000 kayo. Tapos tumigil kayo because of one mobile. No? Correct. Dami pa magalit, mumurahin pa kayo ng tao. Pero ito Sir Ronald. Nagulat yung mga pulis Ba't gusto niyo magpaharang? Ang layo ng mamarchahin namin pag hindi nyo kami hinarang I'm sure magkakaroon din ng mga ganyan internal stories to mga professional people powerers na bago biglang mukhang mas maraming rally na ino-organize si Harry Roque ngayon tsaka si Panelo. Wala kami laban dyan. Kami zoom na lang kami, pa zoom. Oo nga, no? Sila Zumba. Sila sila. Oo, pa zoom na kami ng mga Richard Ray Darian Sasabihin na naman, keyboard Zoom warriors. Alright. Okay. Ito, pag-usapan natin ng konti ito. I mean, okay, I don't want us to be accused of being complacent or arrogante kasi napaka-humble natin, napaka-paranoid natin. Ano itong sinasabi ni Trillanes na, I mean, why would Trillanes come out and say, may ganitong coup plots? How does it serve the purpose? I mean, do you think, okay, actually nasagot na natin in the previous episode. Medyo nakalimutan, meron pala tayong sagot na. No, what I want to ask is, can they hurt BBM in any serious way? Or ano lang to, this is just a flash in the pan or ano lang yan, pampagulo lang yan na walang mapuntahan? I doubt it, no? Dahil hindi naman nila kayang i-impeach si BBM. Wala silang hawak sa Kongreso. Hindi naman nila kayang mag-people power dahil wala naman silang people, no? Ikatlo, mahirap naman sila mag-coup at saka mutiny, no? Kinakailangan mong kasama yung chain of command para mag-coup at saka mag-mutiny ka, di ba? Hindi naman pwede yung mga retired generals ang mag-coup, no? Tapos mag-withdraw ng support. Wala naman silang i-withdraw, no? So, medyo masyadong funny na yung mga threats ngayon. Pero yung sinasabi ni Trillanes, hindi naman malayo dahil publicly sinabi naman niya mga threats na yan di ba? Lahat ng pwedeng threats sinabi na secession, insurrection, mutiny, no? Desperation, lahat binato na no? Assassination, lahat kinuman mo na Kaya hindi naman mamamali si Trillanes, no? Ang tingin ko yung timing lang ni Trillanes dahil dinidikit niya yung mga destabilization na yan sa pagpasok ng ICC. At siya yung lagi nagsasabi noon So meron siyang logical flow no? Kaya itong mga ito ay nagpaplano ng ouster. Kaya itong mga to, wineweaponize si Morales sa Senate hearing. Kaya itong mga to, pinagpapatuloy itong pulburon dahil ito yung major trigger na gagamitin nila to
to oust Marcos para mapigilan yung pagpasok ng ICC. 'Di ba? Yun yung kwan diyan eh. Ang kwan ko lang diyan ay naisip ba nila yung June 30 GMA framework? Yeah. Naisip ba nila yun, no? Yeah. Paano kung i-oust nila si Marcos before June 30 at papalit si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Yeah. Pero kung Yes, na lang i-oust siya. nila si Marcos after ng June 30, no? Pwede pa silang tumakbo sa 2028. Para si GMA, 10 no? years. Tapos Oh, pwede GMA, sila mag 10 years. GMA Oh. framework. No? Baka may nag-iisip din nun. Ay, teka, wag natin i-oust before Oh, June 30. hintayin natin. Dapat July 1. No? Wait lang, bago natin pag-usapan si BBM, kasi medyo tumatapang na si BBM, medyo jukebox ng tawag na kaya Ente Moral. Mukhang nakikinig sa atin ng mga yun. Ito. Alam mo, ang yung sinasabi ng retired general sa mag-withdraw kami ng support, ay parang, alam mo yung nag-feeling na shota kayo, tapos biglang break up na tayo. Parang, wait, kailan ba tayong tayo para mag-break up na sa akin? Ayoko na sa'yo, break up na tayo. Like, what? Hindi naman tayo, sino ka? Parang gano'n ang dating sa akin. Pero yung mag-shota, it's so 80s eh. Wala na nagsasabi ng mag-shota ngayon eh. No? It's so 80s eh. No? Mag-juwa. Digimon. Parang I mean, this is like, but it's not even surreal eh. No? It's not even surreal eh. Pathetic. It's so pathetic. I mean, piteous, I think. Yung surreal kasi may pagka-art form yan eh. No? May laman. There's nothing aesthetics about this eh. No? Ano to? Parang reaction. Ano ba to? I mean, these are lunatics coming out of the woodwork eh, di ba? Pero bago tayo mag-hegemon dito sa Ronald, I mean, bakit napaka-hegemonic na sila? I mean, they were 6 years in power. Digong was like 100 years in power of solitude. I mean, wala ba silang natutunan about the basic politics or talagang delusional sila about their power na talagang hindi nila matanggap na at best junior partner lang talaga sila ni Marcos at mukhang they cannot accept that talaga, no? Baka all of the above. No? Baka all of the above sa sinasabi mo. No? Dahil Talagang hegemonic. masyadong malaki yung hinihingi mo sa kanilang intelligence eh. But alam mo, ganito si Ronald kasi the more we make fun of them, the more na nakakaya na we were under them for 6 years. Like, ganun ba tayo kawasak? Na itong mga taong nag-dominate natin. No? Umaabot ng 93% yung approval rating. Oh, di ba? So parang my point is, walang presidente na umabot sa 93%, ha? Okay. Speaking of 93%, alam ko isang time na umakyat ng ganito yung panahon ng pandemic. Yeah, and as we talk about pandemic, there corruption cases being filed against Duque and some of the top officials during the time. Yes. I-transition natin sa next episode kasi I want to talk about can now Marcos go on the offensive and pin them down on these issues. Starting with itong banat niya kay nagbanat boy na rin siya eh. Kay si Michael yan, pinapatawag na sa Senate ngayon. Oh, di ba? Pag-usapan natin yan. Yun ang weak link. Yun ang weak link. Pag-usapan natin yan sa next episode. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Nag-laugh trip na naman tayo pero sa totoo lang nakakaiyak kasi imagine mo this kind of people have been dominating us. Sobrang scraping the basement na nga eh. Pero it's really I mean nakakaiyak talaga tayo. Just put it there. Ito scraping the barrel, scraping the imbornal. Scraping the bottom of the basement of the barrel. Oh, this is an indictment on us. Ganyan mga tao nag-dominate sa atin. Matuto naman tayo. Sana. On that note, mag-usapan natin sa mga next episode, si Mayor Go rin, pag-usapan natin, paano tayo nagkaroon ng Mayor Go? Malapit sa Clark base pa, di ba? Nothing suspicious. Thank you very much, Sir Ronald. Okay, ito na, Sir Ronald. Baka naman, yung mga sinasabi natin na kuting-kuting, mga ganun, baka naman, we're underestimating si Bossing. Kaya nga nagkaroon tayo ng isang episode, isa sa mga best-selling episodes natin is, baka naman gumagana itong style ni Marcos na kunyari kuting, pero tigre pa rin ng Norte. Speaking of tigre ng Norte, eto na, tinanong siya sa Jensen kasama si Manny Pacquiao. Tinanong siya, Sir, anong tingin dito kay Ahente Morales, Jonathan Morales? Sabi niya, professional liar yan eh. Sabi niya, ano yan? Parang jukebox yan eh. Anong lagay mo dyan? Kakantayin niya yung gusto mo.
I mean, that was funny. That was good. That was good. Oo, I'm oo, seeing a new oo. BBM na medyo bardagulan na rin. At sinuportahan ni Senator Ping Lacson yung sinabi niya. Oo, Dahil totoo. may karanasan si Ping Lacson dito kay Morales. Ito yung handler nila Rosebud dati, no? Yung jukebox naman labang kay Ping Lacson, kasama 'yan, no? So medyo kanyan, sanay maging jukebox, no? Pero ang mahalaga, sabi mo nga, ay sumasagot na yung presidente, di ba? Dahil hindi forever ka pwedeng maging kuting. Dapat marunong ka rin kumagat, di ba? Yun yung nakikita natin dito, no? So so sana magpatuloy 'yan dahil ang tingin ko na provoke din sa kanyang misis. Dahil yung misis yung umaatake, di ba? Tapos anong itsura ng asawa kung yung misis lang ang tika-atake mo, di ba? So kailangan mag-scale up ka rin. Dahil nag-scale up si misis nag-scale up sa sa pakikipag-away So Leona yung isa kaya kailangan oo. medyo magtigre-tigre, hindi na kuting-kuting. Mga ganun. Oo. So, lalong nagiging totoo yung balat sa'yo ni Maharlika. So, mag-scale up ka. Pakita mo hindi ka kuting, di ba? Yun yung So speaking of leveling up of kuting, I mean these corruption cases na are being filed against some top Duterte officials, hindi ba kaya ano yan, pwedeng patikim yan? Kasi I said nga, on two issues Marcos can pin down Duterte's. One is the ICC, obviously pinag-usapan na natin yan. And we see movements on that front. Pangalawa, although in-insist ng DDS, uniteam pa rin. You resign pero uniteam pa rin. Talaga walang ibang klase mag-isip yung mga DDS na yan. Pero yung isa pa is of course West Philippine Sea, which we'll talk about more later on. Katas ni Mayor Go. Pero itong corruption cases ng pandemic time, the whole Farmali thing, we didn't get really to the bottom of that issue. I mean, what is your read on that? Kasi, di ba, Ronald, this is big because one of the things na benta kay Digong is yung kunyari, no whiff of corruption. May mga Shakespearean din si Digong, hindi ba? Sabi niya, I won't tolerate even a whiff of corruption. Well, Farmali is more than a whiff, if I can put it that way. Medyo next level na yan. Oh. Oo. Dahil hindi lang yan corruption. Corruption yan during a pandemic. No? Talagang kanyan, double, triple whammy na klase ng corruption. At saka malinaw naman doon sa investigation ng Senate, pinapalabas ni Gordon na merong mga principals. No, hindi lang itong tiga-BB, Department of Budget, hindi lang ito si Duque, no? Most probably meron diyang mga principals na mas matataas. At yun yung pwedeng ngayon i-hear, no, ng mga iba't ibang mga agencies, hindi lamang yung Senate. Ikalawa ay pwedeng isa dyan sa mga nakonvict ay maging whistleblower. Di ba? Yung isa dyan ay pwedeng umamin dahil magne-negotiate siya para hindi siya makulong Diba? Para hindi siya makulong, ikakanta niya yung bigger fish. No? So, may ganung possibility. Sopranos to, parang Sopranos. So, ikalawa, hindi lang yan ang nangyayari. Yung Michael Yang, na dating presidential advisor ni Digong, until madiskubre na hindi pala siya Pilipino, no, ay maraming mga notoriety na nakadikit dyan. No? Yeah, not suspicious. At na-implicate yan ni Las Cañas na ito yung drug lord na pumalit do sa mga drug lords na pinatay namin o kaya nakatakas. No, ito yung pumalit. Kaya itong investigation, yung 3 billion na peso drug haul na parang binabanggit ng mga nahuli yung pangalan niya. So yan yung mga nagiging offensive ngayon. At it is not lost on the Duterte, no, na kinukuha na sila, na sinisingle out na sila. No, alam nila na palapit na ng palapit dun sa mga principal. Itong offensive na ito. Just to be clear, a principal that is higher than a cabinet secretary. Sino kaya 'yon? I wonder. Mas mataas pa sa cabinet secretary. Baka Vice President. Hindi naman siguro si Lenny. Wala na si Lenny sa cabinet nun Kahit nga sa window, wala. Cabinet nga, wala. Wala. Yun. So, wala tayong sinasabi. Sinasabi lang wala. sa cabinets. Pala kayo maghanap ng drawer or bed. Nako, Sir Ronald. So, kaso,
Marcos fighting against corruption. Medyo hindi ba baka mag-boomerang ito na, wait lang. Sasabihin naman ni Harry Roque, yung mga kasa mo, yung mga Tama. abuso na ginawa nyo. Tax evasion, no? Yan. Plunder, no? Et cetera. Ganon, di ba? Ang galing. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.